Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nakatanggap ka ng tawag mula sa isang kaibigan. Ito isang kaibigan na hindi matagpuan kapag kailangan mo siya. Ngunit palagi siyang humihingi ng favor sa iyo. Natatakot ka sa mga phone calls na ito, ngunit sinasagot mo pa rin. Hey Susie, what's up? Hi, kamusta? Kailangan mo nang isend sa akin ang iyong homework. Nakalimutan ko kasing gawin ang akin. Ito ang ikapitong beses na nangyari ito. Kahit napagod ka na sa trabaho at galit na galit ka, na palagi siyang humihingi ng pabor na kaya naman niyang gawin sa sarili niya. Sumagot ka pa rin ng, sige, syempre, isasend ko na ito ngayon. Wow, salamat! Hiniling mo na lang na mag-grow up siya at mapagtanto na siya ang may pananagutan sa sarili niyang buhay. Pero kung galit na galit ka, bakit mo sinabing oo? Ito'y dahil mabuti kang tao at hindi mo gustong magdulot ng anumang salungatan, di ba? Ang katotohanan ay hindi. Kahit na sa tingin mo ay ginagawa mo ito dahil sa kabaitan at pagmamalasakit sa iyong kaibigan, ang totoo ay hindi ka mabait sa iyong sarili. Hindi binibigyan ang iyong sarili ng self-respect na nararapat sa iyo. Kaya ngayon, ano ang self-respect? Narito ang 8 haligi ng self-respect. Tignan kung ilan ang iyong tinawid. Number 1. Ako ang sarili kong best friend. Ang pagkakaroon ng respeto sa sarili ay nangangahulugan ng pag-alam kung paano igalang at kaibiganin ang iyong sarili. Ang pagpakita sa iba na tiyatrato mo ang iyong sarili sa paraan ng pakikitungo mo sa isang taong mahal mo ay isa sa pinakamatibay na senyales na meron kang mataas na antas ng paggalang sa sarili. Ang pagiging mabait at ang mamalasakit at ang pagpapanatili ng isang healthy relationship sa iyong sarili ay lahat ng magagandang habits na dapat gawin upang magkaroon ng higit na self-respect. Ang ibang nakakakita nito ay mas malamang na tratuhin ka ng may higit na paggalang dahil ang pagkakaroon ng respeto mula sa iba ay nagsisimula sa pagkakaroon ng respeto sa sarili. Number 2. Alam ko ang priorities ko. Kapag naharap sa mahirap na sitwasyon, ang isang taong may self-respect ay nananatili sa kanilang mga priorities. Halimbawa, sabihin nating meron kang pagpipilian sa pagitan ng pagpunta sa isang party na maaaring magpapataas ng iyong katayuan sa lipunan o manatili sa bahay at mag-aalaga sa iyong mga nakababatang kapatid na ipinangako mo sa iyong mga magulang na gagawin mo. Kung ang pagtupad sa mga family obligations ay isang mas mataas na priority kaysa sa pagtaas ng iyong katayuan sa lipunan, maaari mong piliin na panatilihin ang iyong mga responsibilidad at isakripisyo ang kasiyahan sa ngayon. Hindi lamang ikaw ang magpapatibay sa iyong sarili na ikaw ay may self-respect, ngunit ang iba ay gagalang ka din para sa pagiging confident sa iyong mga desisyon at hindi natatangay ng mga impluwensya sa labas. Number 3. Nirerespeto ko ang iba. Ang mga may mataas na paggalang ay nagpapakita ng respeto sa lahat, anuman ang klase, edad, kasarian, sexuality, etc. Alam ng mga CEO at mga political leaders na ang pagpapakita ng respeto sa mga nasa hindi gaanong makapangyarihang posisyon ay isang paraan para makakuha ng respeto mula sa iba dahil meron silang sapat na paggalang sa sarili upang malaman na makakamit nila ang paggalang sa iba sa paraan ng pakikitungo nila sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mataas na antas ng posisyon. Number 4. Alam ko kapag ako ay nasa mali at maaaring magpakita ng kababaang loob sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ang isa sa mga pinakamahusay na combinations na matatagpuan sa pinakamapaggalang na mga pinuno ay kinabibilangan ng confidence at pagpapakumbaba. Tandaan ang pag-alam na palagi kang nag-grow at may puwang para sa pagpapabuti ay tanda ng paggalang sa sarili. Number 5. Pinapanatili ko ang healthy boundaries. Naiintindihan ng isang taong may paggalang sa sarili na ang kanilang oras at lakas ay mahalaga. Mas malamang na na-invest nila ang mga bagay na iyon sa mga tao at mga aktibidad na nagdudulot sa kanila ng tunay na katuparan. Sa halip na alisin ang mga toxic na tao sa buhay o agad na pumunta ng matamlay na pabos sa mga activities na alam mong hindi sumusuporta sa iyo, humanap ng mga paraan upang unti-unting dumikha ng mga boundaries na makakatulong na magdala sa iyo ng higit na inner peace. Sa pagkasanay, matututo kang magtiwala sa iyong sarili sa pag-alis ng kung ano ang nakalason mula sa iyong system. At sa higit na self-trust ay nagmumula sa higit na self-respect. Number 6.
pinaninindigan ko ang aking mga values anuman ang saksi. Ang tunay na paggalang sa iyong sarili ay ang paghawak sa iyong sarili sa values, morals at ethics, nariyan man o wala ang iba upang sumaksi. Kapag ang iyong mga salita at ilos ay nakaugat sa integrity, ikaw ay natural na mahilig sa isang self-respecting mindset. Ang integrity ay ang boses sa loob na pinakasaligan sa ipo-ipo ng mga mapang-akit na impluwensya. Sundin ito ng matalino at palagi mong makikita ang iyong sarili sa isang lugar ng self-respect. Number 7. Alam kong may dahilan ako para mahalin ang sarili ko. Ang isang madaling exercise para sa pagpapaunlad ng higit na self-respect ay ang pagsusulat ng mga karakteristik at traits na nagpaparamdam sa iyo ng lubos na mahalaga at karapat-dapat sa iyong sariling mga mata. Marahil ito ay ang paraan ng pakikitungo mo sa mga tao ng may kabaitan, ang iyong pare-parehong pagiging maagap o kung paano ka laging may lakas ng loob sa harap ng iyong mga takot na nagpapahalaga sa iyong sarili. Basahin ang listahan pabalik sa iyong sarili kapag kailangan mo ng paalala ng iyong mga pinahalagahan at ugaliin ang pagrespeto sa sarili araw-araw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito. And number 8, pinapalibutan ko ang sarili ko ng mga taong alam kong nirespeto din ako. Kapag napagtibay mo ang isang malakas na pakiramdam ng self-respect at napanatili ang distansya mula sa mga hindi rumirespeto, ang paghahanap ng isang tribo na nagmamahal at gumagalang sa iyo ay magiging second nature. Kapag alam mo kung sino ka at kung bakit karapat-dapat kang igalang ang iyong sarili, tatanggihan mo ang sino mang gustong kumbisihin ka na magkaroon ng anumang impluwensya sa iyong buhay. Ang bawat tao ay nagpupumilit na magkaroon ng tiwala sa sarili at pagmamahal sa sarili paminsan-minsan. Ngunit hindi sila dapat maging mga huling destinasyon kung saan humihinto ang paggaling at paglago. Ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng isang pare-parehong halaga ng self-respect para sa ating sarili at sa isa't isa sa lahat ng mga tagumpay at kabiguan ng lahat ng ito. Nagkaroon ng malaking pagbaba sa mental health sa buong mundo, kaya naman lubos kaming committed sa paglikha ng mas maraming content kaysa dati. Salamat sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay.